In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Silipin natin yung iba't ibang opinion ng mga analyst sa market. May mga hindi naniniwalang babagsak si Bitcoin sa 65,000 kasi padating na daw ang central bank liquidity. Yung iba naman ay kumbinsido na magkakaroon ng recession na patuloy na nagdudulot ng takot sa mga investors. At syempre, silipin din natin ng konti yung short-term price action ni Bitcoin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin ang sitwasyon na meron tayo ngayon. Mula March 26, bumagsak ng 7% si Bitcoin at nagdulot ito ng 158 million long liquidation. Masakit para sa mga bull, dagdag pa yan. Nakita natin ang gold na umakyat hanggang $3,087 na kontra sa ideyang si BTC ay digital gold. Pero sa kabila ng pagbulusok nito, may ilang analyst ang kumbinsido na panandalian lang daw ang ganitong macro environment. Kasama sa mga itinuturo nilang negatibong balita ay ang pag-init pa rin ng global trade war, Trump administration spending cuts at ilang recession fears. Subalit habang nararamdaman pa natin ang epekto nito, may silver lining dahil naniniwala ang ilang eksperto na dadagsa ang liquidity mula sa iba't ibang central banks. At kung mangyayari nga yun, lalong magiging pabor ang market para sa risk-on assets tulad ni Bitcoin. May isang ex-user ang nagsasabing kailangan daw ng tax cut at mas mababang interest rates para sumipa ulit ang ekonomiya. Lalo't parang unsustainable lang daw yung nakaraang taon na growth na nakabase sa government spending. Kapag natuloy ito, mas lalakas pa raw ang loob ng mga investors na pumasok sa market na posibleng makapag-benefits ng husto si BTC. Napapansin natin ngayon na bumagsak ang US dollar. Ang DXY Index ay bumaba mula 107.40 papuntang 104 sa loob ng isang buwan. Tumutugma rin ito sa record high ng gold kasi meron silang inverse correlation. Kung mas less favorable ang environment para sa USD, baka nga tumaas ang ibang commodities at crypto. Dagdag pa, nabalita ring may $93 million na net outflows mula sa spot Bitcoin ETF noong March 28 na nagdagdag pa ng pressure sa market sentiment. Nakita natin na maging ang mga institutional investors ay pwede ring magbenta kapag naramdaman nilang mas tumitindi ang recession risk. Subalit, may mga nagsasabing hindi dapat natin masyadong pansinin ang short-term drop dahil panandalian lang daw ito. Ngayon, pati US inflation daw ay medyo humuhupa at tumataas ang chance na mag-cut ng rates ang Federal Reserve. Ayon sa CME Fed Watch Tool, 50% probability na ibababa ang interest rate hanggang 4% o mas mababa pa bago mag-July 30. Mas mataas mula 46% noong isang buwan. Sabi naman ni Alexander Vasarhelyi, founding partner ng B2V Crypto, nasa withdrawal phase daw ang crypto market ngayon. Pero maganda raw tingnan ang malalaking announcement gaya ng US Strategic Bitcoin Reserve Executive Order, senyales na progress pa rin ang nangyayari, lalo na sa adoption. Naniniwala rin siyang promising ang trend ng real-world assets tokenization, bagamat hindi pa raw ganun kalawak ang impact nito. Binanggit pa nga niya ang BlackRock's $1 billion build fund is a step forward, but insignificant kumpara sa $100 trillion bond market. Gaano man kalaki ang naririnig nating bilyones, maliit pa rin yan kesa sa kabuuang pondo sa traditional finance. Sabi pa ni Vasarhelyi, kahit bumagsak pa si Bitcoin hanggang 77,000 o 65,000, hindi yan ang importante. Early stage growth pa rin ang kwento dito. May punto siya dahil kung titingnan mo ng pangmatagalan, marami pang bubunuin si BTC at hindi lang to isang simpleng price game. May technology at global finance shift na nagaganap. Isa pa, si gold ay biglang nag-decouple naman mula sa stocks, bonds at pati kay BTC habang si Bitcoin ay sinakop ng extreme fear. Lumipad naman ang gold. Karamihan sinasabi ay sirang-sira na ang digital gold narrative. Pero sabi ni Alexander at iba pang mga more experienced investors, naniniwalang hindi naman ibig sabihin na pumalpak ang fundamentals ni BTC, kundi maaga pa raw tayo sa adoption curve. Tinanong si Alexander tungkol dito, ang sabi niya, legislative shifts pave the way for user-friendly product, trading some of crypto's flexibility for mainstream appeal. My take is adoption will accelerate but 2025 remains a foundation year, not a tipping point. Kumbaga, patuloy pang hinuhubog ang infrastructure and regulation at ang user base. Kapag nakumpleto na lahat ng yan, saka mararamdaman yung full effect. Ibig sabihin, kahit bumaba pa ang price sa short term, irrelevant yon sa long-term growth nito. Samantala, inaasahan ng mga analyst na dahil sa recession fears at tariff conflicts,
maglalabas na naman ang central banks ng expansionist measures. Ano ba yun? Pwedeng rate cuts, pwedeng QE, quantitative easing, pwedeng direct liquidity injection. At kung mangyari yun, mas maganda ang environment para sa mga risk-on assets kasama si Bitcoin. So kahit bumaba pa ng 65,000 si BTC, maliit na bagay na lang yun dahil kung biglang pumasok na naman ang liquidity wave, posibleng sumampa ulit si Bitcoin sa bagong all-time high at mas lalong lalalim ang narrative ng store of value at hedge against macro meltdown. Punta naman tayo sa iba pang macro insights. Sabi ng Coin Bureau founder na si Nick Pakrin, may 40% chance na magre-recession ng US sa 2025 dahil sa patuloy na trade war at macro uncertainties. Pero hindi ibig sabihin na sigurado na ito. Sabi niya, si Trump at advisors niya ay hindi nagdi-dismiss ng recession. Ibig sabihin, possible ito pero hindi natin masasabi kung probable. Tumaas lang daw ng husto yung chance. Dagdag pa ni Nick, hindi naman sinasadyang idulot ni Trump ang recession. Subalit yung mga action nito tulad ng job cuts at pagliit ng budget, posibleng mag-trigger ng hindi sinasadya. Siyempre, takot din ng mga investors kaya nililipat nila ang capital kung saan mas mukhang ligtas at mas maayos ang returns. Ayon pa sa Nansen Research analyst na si Nikolai Sondergaard, mararamdaman daw ang pressure mula sa tariffs hanggang April 2025. At kapag naayos or nagmelaw ang stance, pwedeng makarecover ulit ang markets. Sa katunayan, si 10x Research founder Marcus Thielen ay nagsasabing baka nasa short-term bottom na si BTC noong March 2025. Lalo na nang hindi masyadong nagsasalita si Trump tungkol sa tariffs. Baka magsilbing price reversal signal yun. Ganun din, may chart of the week na lumabas na nagsasabing historically, April ay isa sa mga best months ni BTC at nag-average ito ng 27% return since 2010. Pangatlong pinakamalakas na buwan kasunod ng November at May. Kaya lang, alam naman natin na hindi laging sinusunod ng market ang historical patterns at maraming pwedeng mangyari tulad ng Mt. Gox potential selling pressure at syempre yung pulisiya ni Trump. At kung titingnan natin yung price action ni BTC sa daily, merong another formation of a lower high na nabubuo. Ito yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan pa na sign of weakness kung mangyayari. The rebound could be a relief rally only hanggat hindi nababasag ang swing high sa taas. So ibig sabihin mas tumataas yung probability nito na sumadsad si BTC sa 73,000 area to form a new lower low. Kasi ang channel pa rin na sinusunod nito ay downtrend for this short-term price action. Pero kung titingnan natin yung mas mahabang trend, pataas pa din naman yan. Ang ina-analyze lang natin ay itong trend na to, which is the typical retracement of Bitcoin during a bull market. Kaya yung 73,000 or 70,000 area na yan ang susunod na major support kung saan posibleng maraming buyers na nag-aantay. Okay? So yun lang ang crypto news update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.